Ito po mga katribya po yung ating ka-farmers na palaging gumagamit ng synthetic na abono. Kaya mapapansin po ninyo, yung kanya pong lupa, wala kang makitang halos na tain ng bulate. Yan. Meron rin mga taing bulate, pa ilan-ilan. Nakikita naman ninyo mga katribya. Yan. Maliliit po ang dahon, halos sa pino. Ayan, no? Close lang po natin. Yan. Makikita po natin mga ka-farmers po pagka ang kalamansi o ang lupa ay healthy at mataba. Marami po siyang tahing bulate. Pero ito, konti. Komo kasi ito, madalas po na gumagamit ng ating synthetic. Yan, yung 2500. Mga katribya po yung ating lalagay na taba. Yan. 4 na organic. Bali 6 na lahat po yung ating ilalagay dito po sa ating kalamansi sa tabing ilog. Ito mga ka-farmers, hindi pa po ito nalalagyan pa. Matagal po tayo mga katribya po ito na makapaglagay. Nagbunga po ng marami. Kaya kailangan po natin suportahan po ng pagkain at yung pataba niya. Kaya ito naman po yung inaalagaan ni Fern. Maganda-ganda po mga ka-farmers naman po yung ulan. At kaya follow up tayo ng ating pong paglalagay ng ating abono. Hindi pa tayo nakakatapos dito sa isa nating pitasin. Meron siguro mahahalaw na ilang bag. Pang-alaga po ito mga katribya dito sa isa natin pong farm. Tama-tama, medyo magulang na po yung kanyang dahon. At pagka ito ay nakakain ng ating organic, ay muli po siyang mananariwa. At pagsupang niya ay meron na siyang mga kasama pong mga bulaklak. Kaya another batch po ito ng ating pag-aalaga mga katribya. Pagka panahon po ng tagulan, hindi naiiwasan na mayroong mga fungus. Kasi uulan, aaraw, uulan, aaraw siya. Kaya naman lagi natin itong agapan. Ayan na. Meron tayo ilang mga malalaki. Siyempre, meron rin po tayo mga katribya po mga reject. Maganda na rin po mga ka-farmers po yung presyo ng reject natin. Katumbas po noong 2 bag noong 450, 400 yung kalamansi. Noong panahon po na mura nito nakaraang September. At ngayon naman ay doble ang presyo ng reject natin. Kaya ayan, nagkaroon pa po mga ka-farmers po ng swerte. Itong alaga ng ating kasama. Ayun, po natin siya ng porsyentuhan. At tayo magpo-provide ng mga gamit sa kalamansi. Siya naman po ang pag-aalaga, pagsasabog ng abono. Yan, siya na rin ang bahala magpabunga. Sa atin naman po yung gamot, sa kanya ang trabaho. Yan po yung porsyentuhan. Kaya papantayan din niya yung kalamansi kapag itasin. Siyempre, para at least nun, hindi tayo masasalisihan po ng mga kawatan. Hindi pa po nakukuha ito mga katribya po yung taasin nito. Kaya
gagawin po natin, maglalagay po tayo ng ating abono sa isa po natin pong farm habang muulan-ulan pa, para at least ay libre pa tubig na tayo mga katrepya. Yan. Medyo maputik lang po ang ating pagkakukan ngayon. Ihatid natin ng pataba. Ayan, meron na tayo mga bulaklak uli. Oh. Kaya mga kailangan po tayo dito ng ating another na pag-spray ng gamot. Alagaan na tayo mga ka-farmers. Kaya happy farming po sa lahat. Doon po sa Cebu. Sige. Pwede rin. Sa Cebu mga katribyan, doon po yung labis na tinamaan po ng bagyo. Kaya naman ayan, shoutout po natin si Sir Ponce. Siya po ay taga Cebu, yung ating pong kaibigan sa merong malaking kalamansian farm. Mga katribyan. Kape muna po tayo para po doon sa maganda at makulimlim na panahon. Ayan, katatapos-tapos lang po ng ulan. Ayan. Puntahan na lang po natin itong ating isa ng farm, isang area. Ito po mga katribya po yung ating ka-farmers na palaging gumagamit ng synthetic na abono. Kaya mapapansin po ninyo, yung kanya pong lupa, wala kang makitang halos na tain ng bulate. Yan. Meron rin mga tain bulate, pa ilan-ilan. Nakikita naman ninyo mga katribya. Yan. Maliliit po ang dahon, halos pino. Ayan, no? Close lang po natin. Yan. Makikita po natin mga ka-farmers po pagka ang kalamansi o ang lupa ay healthy at mataba. Marami po siyang tayong bulate. Pero ito, konti. Como kasi ito, madalas po na gumagamit ng ating synthetic. Yan, yung 2500. Yan po natin babanggitin kung ano naman po yung kanyang brand na ginamit. 2500 ang kanya pong gamit na padalas. Yun po ang naging epekto sa kanya pong kalamansi. Inaasahan niya na marami magiging bulaklak. Ang nangyari, nagmura ang kanya pong kalamansi. Ito naman po yung ating organic fertilizer na ginagamit. Libre na po tayo mga katribya po sa mga tayo po ng bulate. Oh. Tingnan po yung buhaghag po ng lupa. Iba binibili po yung vermicast o yung tayo ng bulate. Tayo mga katribya, hindi na po natin binibili dahil nasa ilalim na po ng ating kalamansian yung pong pataba. Yan po ang kagandahan pagka organic lagi yung ating ginagamit. Healthy po yung lupa. Hindi siya acidic. Kaya lumalaki rin po mga ka-farmers po yung bunga. Katapos ay hindi po siya masyadong tusukin mga ka-farmers. Kaya yun naman po ang aming maipapayo, mai-advise sa ating mga katribya na yung pong ating dating nakagawian na ginagamit para po sa ating patabara dati, binago na po natin. Hindi na po yan. Organic na po yung ating gamit-gamit. Una-una, healthy po sa ating pong kalusugan. Tapos, maginhawa pa sa lupa. Napakarami po ng tayong bulate. Yan. Kaya pat makita ninyo, kahit hindi nyo na po i-soil analysis, ito ang ating lupa. The best. Kaya pati po yung ating kapitbahay ay nagtataka. Yung ating kalamansi, hindi nawawalan ng bunga. Pero yung sa kanya, madalas na pagkakataon, ay napapatlangan siya ng bunga. Pagamat pinayuhan natin siya na gumamit ng ating pataba, kaya lang, siyempre, meron siyang sarili pong pagkaintindi, may sarili siyang kaalaman sa pag-aalaga, kaya yung diskarte niya ang nangyayari. Kaya lang, gusto naman po natin na umani rin sila ng maganda, marami,
kung hindi mo naman susundin po yung payo nung umaanin ng maganda, wala rin. Kaya titingin-tingin na lang po yung ating kapitbahay. Ayan o. Wala po siyang katay-tayo ng bulat eh. Pero ba, konti-konti lang. Ayan. Yan niya makikita ninyo kung healthy ang lupa o hindi. Sa tayo pa lang ng bulat sa ilalim. Isa yan po ng isang napakaganda. Kaya hindi na po tayo nahihirapang magkuhan sa inyo, mag-pattern, maghalimbawa, dahil kapitbahay lang po yung ating kalamansi. Isang gumagamit na synthetic at isang gumagamit naman po mga katribya ng organic fertilizer. Kaya yun, kaya sabog na po tayo ng ating abono sa kabila. Ito mga katribya po yung ating lalagyan ng pataba. Ito yung nakaraan ay parang mamamatay na siya. Pero nung ating nalagyan po ng abono, ng ating organic fertilizer, bumawi siya mga katribya. Ayan, bumerde. Naging maganda po mga ka-farmers po yung kanya pong dahon na nariwa mula ng ating ma-applyan ng ating organic fertilizer. Kaya ito, nabawi rin naman natin mga ka-farmers po yung ating ginasto sa kanya. Dahil doon sa ating abonong nailagay, ay nagkaroon pa tayo ng panggastos. Ngayon, meron tayong palakihin. Ayan. Mga katribya. Kaya solid po ito ang ating pag-aalaga ng ating kalamansi. Kaya maganda na po yung itsura niya. Compare natin nung nakaraan na ito po ay talagang gubat. Tapos talagang masukal. Napuno po siya ng baging. Pero nung ating mailabas na po sa mga damo, ito na, maganda na po ang naging resulta. Ayan. Ito naman po yung ating in-spray. Gamit naman po ang ating asin. Tsaka yung herbicide. Ganda po nung kanyang pagkapatay mga katribya. Lupang lupa. Kita ng lupa niya. Nakagandahan po mga ka-farmers na kakamenos tayo ng ating pong gamot na ginagamit. Inahaluan po natin siya ng asin para po at least mga ka-farmers, kung may marami pong langgam, papatay niya po ang marami langgam. Ayan na. Ayan, unti-unti na po siya mga ka-farmers na nabubulok. Meron tayong hindi pa mga natamaan ng ating insect ng herbicide. Ayan, tatanggalin lang natin ito. Meron pa tayong mga ilan na hindi pa natatanggal natin ng baging. Tsaka na yung isang tuyo. Susunod naman ay ito naman ang ating magiging schedule. Pero for the meantime, lalagay muna po tayo ng ating pataba. Puro organic para maging maganda ang resulta nitong ating naalagaan. Shoutout natin ang ating mga katribya. Kaalaga ng kalamansi. Tuloy-tuloy lang para matsyempohan din natin na magandang presyo. Kasi pagka hinintuan natin ang alaga, mga ka-farmers, hindi tayo makakatsyempo ng magandang presyo ng kalamansi. Kaya kailangan talaga dyan yung pagpapatuloy. Hindi ka magtutuloy, mauunahan ka ng masipag mag-alaga. Dahil yung nag-aalaga, hindi nawawala ng kitasin. So, kailangan natin
matutukan ng ating mga naalagaan para pabor din po sa ating kalamansi. Hindi po siya mahirapan. Lamig ng panahon, mga katribya. Tignan natin ang ating mga sangang tuyo. Yan ang gusto ng kalamansi. Tanggalan ng sangang tuyo. Tanggal ang baging. Ito yung ampalayahan palayang ligaw. Gandang ulam. Healthy. Sarap na ulam. Dapat tayo hindi napuputol na kalamanda rin sa ating kalamansi. Ayan. Okay. Ito pa. Meron pa tayo rito mga katriba pong pulutin. Halawin. Ready. Sa pang alaga. Ano? Ganda ng lupa. Buhaghag. Langgam. Yung mga bulaklak po mga katribe na sumulpot. Ayan. Spray na pala sa mga bulaklak natin. Sige, lalagay na po tayo ng ating pataba. Ito, di pa natin ito na-spray ng herbicide. Tatlong sako ng organic ang ating po ilalagay dito sa ating farm. Dahil marami pong binigay na bunga, kailangan ay pakainin natin ang maganda. Sa 180 lang po ito mga katiba po na puno. Ito po mga katriba po noon yung parang mamamatay na. Ayan, naka-recover pong muli. Itong ating kalamansi. Ayan. Ganda po mga katriba po ng pagka-berde.
Ito. Dati-rate ito, naninigas. Akala mo po mga katribya po hindi po makaka-recover. Pero tinan po ninyo, ganda na uli mga ka-farmers po ng ating dahon niya, berdeng berde. At meron rin po mga katribya po mga pasunong din na ilang mga bulaklak. Ayan o. Kaya sulit itong ating ginamit. Hiyang na hiyang mga katribya. Yan, meron tayo pong mga bulaklak po. Kaya kailangan po natin ito i-spray na po natin siyang muli ng ating pang insecticide dahil nag-aaraw. Ayan. Meron pong ilang pong mga nasa kilikili na mga bulaklak natin. Ito naman po sa kapitbahay natin mga katribya. Nagmura po yung kanyang mga dahon. No? Nagdahon siya. Sa halip na marami pong ibulaklak. Ayan, dahon ng kanyang inilabas. Ayan mga katribya. Una itong nagsabog po sa atin. Tayo ngayon pa lang tayo nagsabog. Kaya hindi po, kumbaga ito nasaktan ito nung nakaraang nagbaging at nalinisan. Nilagyan nila ng abono, bumawi naman po sa dahon. Ayan. Ito pong kalamansi natin mga katribya. Mula po noong ating sinabugan ng abono, una nilinis natin siya. Tsaka natin siya mga katribya nilagyan ng ating organic. Ganda na po mga ka-farmers po noong ating dahon. Berdeng berde. Hindi na po kagaya dati na naninilaw. Kahit siya po ay nakokoberan po ng puno, nakapoproduce po siya mga katribya po noong bulaklak tsaka ng bunga. Yan po mga ka-farmers po yung kagandahan po nung ating patabang ginagamit. Wala pong problema kahit malilim, kahit po naaarawan po siya mga katribya, yung hindi siya naaarawan. At marami pong mga puno nakapalibot. Pagka nalagyan natin ng organic fertilizer, ay nagkakaroon po siya ng bulaklak tsaka po ng bunga. Kaya ito, friendly ito sa ating po mga kaibigan na mayroong mga puno na kung saan ay hindi po nagpuputol ng kanilang mga sanga. Kaya pero pagka yung ating dating ginagamit ay talagang hindi po pakikinabangan pagka po nalililiman ng ating puno. Lalo na po yung kawayan. Ang kawayan, isa po yung mga katribya na talagang pag yun ay natabi po sa ating kalamansi, hindi po nagbubunga ng maganda. Dahil napakalakas po niya kumain po na sustansya, naagawan niya, yun po ng ating mga kalamansi. Pero ang isa po sa ating pong natuklasan dito sa ating organic fertilizer, napakaganda po niya sa lupa. Ganda po niyang magpalambot, magpabuhaghag, magparami po ng kanyang mga bulate, na kung saan po ay yan ang pataba po sa ating mga kalamansi. Yan, na natural. Tapos yung pong mga damo natin, ayan, pagka ating pong in-spray, ayan mga katribya, pagkain po ng ating pong mga alaga sa ilalim. Kaya power naman po yan sa ating pong kalamansi. Lumalaki po yung kanya pong bunga at marami naman po siyang nagiging bulaklak. Ito, kailangan na po natin mga katribya po maglinis. Medyo kasi ito parang alikabok yung ating sinabog Paano mga ka-farmers, kita po tayo po bukas. God bless sa inyong lahat. At God bless po sa inyong lahat mga katribya. Ingatan nawa po tayo palagi. Bye-bye.